Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Jose. Gusto ko lang na ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ng aking asawa na tawagin po nating Che. Nang mga panahong ipinagbubuntis nito ang aming panganay na anak. Malimit na maiwan sa aming bahay si Che dahil may trabaho ako noon. Tuwing aalis ako sa aming bahay patungo sa trabaho, may mga pagkain siyang ipinagbibilin na dapat kong bilhin kapag pauwi na ako. Hindi ko naman ito matanggihan at binibili ko yung kanyang mga gusto dahil ayoko ring magtampo ito sa akin. Kapag wala naman ako sa bahay at may nakikita siyang nagbebenta ng mga pagkain at may nagugustuhan ito, hindi ito nagdadalawang isip na bumili. At sa kadahilanang yon ay napagsabihan ko nga ito. Huwag ka nang masyadong bibili sa mga nagtitinda rito sa ating lugar, lalo na kung hindi mo naman kakilala. Wika ko pa nga sa kanya na kagad naman itong tinanguan. Isang pagkakataon, naisip kong wag na munang pumasok sa trabaho. Napagpasyahan ko kasing ipasyal sa bayan yung aking asawa upang ipagbili ito ng mga bagay na kanyang gusto. Nagulat nga siya noon, ngunit kaagad din namang nagbihis para makalis na nga rin kami. Noong makapagbihis na nga kaming dalawa, ay umalis na kami ng aming bahay. Tumungo nga kami sa may paradahan ng tricycle at nakasakay naman kami kaagad doon. May kalayuan din kasi yung aming baryo mula sa bayan, kaya inabot ng mga 30 minutos yung aming naging biyahe. Noong makarating na nga kami sa bayan, naglibot-libot kaming dalawa upang maghanap ng mga bibili namin. Hanggang merong nakitang hilaw na mangga yung aking asawa. Kagad nga siyang pumunta sa may tindahang yon at tinanong yung matandang tindera kung magkano nga ba yung kilo ng mga hilaw na mangga. Sinabi naman sa kanya ng matandang tindera yung presyo. Kaya nagpasya nga yung aking asawa na bumili ng 1 kilo. Hindi rin nakaligtas dito yung abukado na tinda rin ng matanda. Kaya pati nga yon ay naisipan rin niyang bilhin. Agad namang tinimbang ng matanda yon at inilagay na nga sa supot para ibigay na sa asawa ko. Habang ginagawa ng matandang tindera yung pagbabalot, pansin ko na meron siyang kung anong sinasabi na hindi ko maintindihan. Nang mga sandali kasi na yon, ay nagpalinga-linga yung aking asawa sa paligid. Kaya ako lamang yung nakatingin sa ginagawa ng matandang yon. Labis yung pagtataka ko dahil tila dinadasalan pa po nito yung binili ng aking asawa. Kaya nagtanong nga po ako rito. Tapos na po ba ninyong ibalot? Ito po yung bayad namin. Wika ko pa nga po noon. Dali-dali namang tinapos ng matandang tindera ang kanyang ginagawa at iniabot sa akin yung binili namin ng aking misis. Kinuha niya rin yung bayad namin, kaya nagpasalamat na nga rin kami dito at umalis. Niyaya ko na yung aking asawa na tumungo sa ibang tindahan upang maghanap ng iba pa nitong bibilhin. Bago kami tuluyang makalayo sa tindahan ng matandang yon, ay napalingon pa nga ako roon at nakita ko siyang nakatingin sa aking asawa habang nakangisi. Dahil nga sa nangyaring yon, niyaya ko na lamang yung aking asawa na umuwi na rin ng bahay. Sumang-ayon din naman ito sa akin dahil bigla raw na sumakit yung kanyang tiyan. Umuwi na nga kaming dalawa noon, dala ang mga pinamili namin. Nang makarating na kami sa aming bahay, kaagad akong inutusan ng aking asawa na ipagtalop siya ng kanyang biniling hilaw na mangga dahil gusto raw niyang kumain noon. At syempre, ginawa ko naman po yon. Habang binabalatan yung 2 manggang kinuha ko, naisip ko noon yung nakita kong ginawa ng matandang tindera. Iniisip ko kung ano yung binubulong nito ng mga sandaling yon.
hanggang sa iwinaksi ko na lamang yon sa aking isipan. Tinapos ko na lamang yung pagtatalop at ibinigay sa aking asawa upang makain na nga rin ito. Napangiti na lang ako nang makitang sarap na sarap siya sa manggang yon. Kinagabihan po noon, habang nakahiga, ay panay yung pagpapalit-palit ng pwesto ng aking asawa. Tila hindi ito komportable at hindi rin makatulog. Sa kadahilanang yon, ay napatanong na nga rin ako sa kanya. May problema ka ba? Bakit hindi ka yata makatulog? Tanong ko pa nga po noon. Napakalinsangan kasi ng paligid. Isa pa, sumasakit talaga yung tiyan ko eh. Tugon naman po nito. Dahil doon, napabangon ako sa aming higaan at kinuha ko yung langis. Pinahiran ko yung kanyang tiyan dahil naninigas daw yon at kumikirot. Pagkatapos ko nga pong gawin yon, pinilit na rin niyang makatulog. Ngunit talagang hindi niya nga magawa. Hinawakan ko naman yung kanyang tiyan at nakapakong tila tumitigas na nga rin po yon. Ganon nga po yung nangyayari. Nang bigla na lang naming narinig ang mga pag-alulong ng mga aso sa aming paligid. Nagtaka ko dahil hindi naman ganon kaingay ang mga aso ng aming mga kapitbahay. At isa pa, medyo malayo nga yung agwat ng kapitbahay namin sa aming tinitirhan. Dahil nga doon, nakaramdam na ako na tila may kakaiba sa aming paligid. Naisipan kong lumapit sa may bintana upang sumilip sa may labas. At nang makasilip na nga ako, napansin ko na hindi gaanong madilim yung paligid dahil sa liwanag ng buwan ng gabing yon. Inilibot ko yung aking paningin. Hanggang sa hindi kalayuan ay natatanaw ko yung dalawang aso. Aso po yun ng aming kababaryo. Kaya nagtaka ko kung bakit sila naroroon ng mga oras na yon. Lalo at napakabihira lang ding mapadpad ng mga yon doon sa amin. Umaalulong at tumatahol din po ang mga ito. Kaya napagtanto ko na sila yung may gawa ng ingay sa paligid. Ang hindi ko lamang mawari ay kung sino yung tinatahulan nila mula sa kanilang kinaroroonan. Iginala ko na lamang yung aking tingin hanggang sa may naninag ako sa may gilid ng puno na nasa tapat ng aming bahay. Sinipat ko ng mabuti yon at nagulat ako nang mapagtantong tila hulma ng tao yung aninong naroroon. Ang labis ko pang pinagtataka ay kung bakit merong mabahong amoy sa paligid. Gayong parang wala naman po yun kanina. Sino yan? Anong ginagawa mo riyan? Sigaw ko pa nga po noon. Dahil sa pagsigaw ko na yon, parang otomatikong tumahimik ang mga nag-iingay na aso. Ngunit yung aking ipinagtataka noon ay mabilis silang umalis na animoy merong kung anong kinakatakutan. Dulot ng aking kuryosidad ay lumabas nga ako ng bahay para suriin kung ano nga ba yung naroroon. Hindi ko na hinintay pa na magsalita yung asawa ko at dali-dali na akong lumabas ng bahay. Noong nandoon na nga ako, napahinto ako at inaninag kong maigi kung sino nga ba yung nakatayo sa may tabi ng puno. Dahan-dahan akong lumapit doon at habang papalapit ako ay hindi ko maiwasan yung kabahan. Ipinagpatuloy ko na lamang yung aking paglalakad patungo sa parting yon. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalapit doon, ay napahinto ko nang biglang gumalaw ang nakatago sa punong yon. Nanindig bigla yung aking mga balahibo sa katawan nang makita ko ang isang nilalang. Bigla nitong binuksan ang kanyang mga mata at halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan nang makita ang mapupula nitong mga mata na nakatitig sa akin. Sa kadahilanang yun din, bigla po itong napangisi
at naramdaman ko na lamang na tila naninigas at hindi ko maigalaw yung aking katawan. Pilitin ko mang igalaw ang aking kamay ay hindi ko magawa. Mas dumoble pa yung aking kaba nang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan yung nilalang. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin, kaya mas dumoble pa yung takot na aking naramdaman. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin noon. Lalo pa tila mas naging mabilis yung paggalaw nito patungo sa akin. Nang mga sandaling yon, naisip ko na baka may kung anong ginawa yung aswang na halos hindi na nga po ako makagalaw. Parang naunahan po nito ako. Dasal na lamang sa isipan yung aking nagawa ng panahong yon. At nang malapit na nga po sa akin yung nilalang, naramdaman ko na lamang ang mainit nitong hininga sa aking leeg. Gusto ko rin pong maduwal ng mga sandaling yon dahil sa hindi kaaya-ayang amoy ng nilalang. Walang ano-ano ay bigla po itong umangil na animoy nagugutom. Pinanindigan ako ng aking mga balahibo sa batok dahil doon. Kahit na ninanais kong kalabanin yon, ay hindi ko magawa dahil tila meron po itong orasyong ginawa na parang orasyong pamako ng mga sandaling yon, kaya hindi nga ako makagalaw. Nagsimula na rin noong manginig yung aking tuhod, dahilan para dahan-dahan akong mapaluhod sa lupa. Pakiramdam ko, nanghihina ako dahil sa takot na bumabalot sa aking sistema. Muli pang humuni yung aswang. Tsaka ito, parang merong sinabi. Hindi gaanong maintindihan ng kanyang boses pero kahit papaano, naunawaan ko yung kanyang ibig sabihin. Sabik na sabik daw siya sa sanggol na nasa sinapupunan ng aking asawa. At gusto raw niyang kainin yon. At pagkatapos niya nga pong sabihin yon, ay napasigaw yung aking asawa. Doon na nagkaroon ako ng lakas ng loob para po akong nabuhayan noon at nagising. Inakma kong suntukin yung nilalang na nasa harapan ko. Ngunit sa isang iglap lamang po, ay mabilis po yung kumilos at nawala po yun sa aking paningin. Napaisip ako kung saan nga ba yun napunta. Subalit walang kahit na anong palatandaan sa paligid kung saan na nga ba yun nagpunta. Dahil wala na nga po ito, mabilis akong bumalik sa loob ng bahay para alamin yung sitwasyon ng asawa ko. At saktong pagpasok ko, ay papasalubong na rin po ito sa akin. Kaya tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung dahilan ng kanyang pagsigaw. At kung nakita niya nga ba yung kung anong nangyari at kung nasaan na nga ba yung nilalang. Hindi ko po alam noon kung natakot ba yung nilalang o sadyang pinaglalaroan lamang po kami nito. Nalaman ko na lamang na sumigaw pala yung asawa ko dahil sa biglaang pagkirot ng kanyang tiyan. At ang pagkirot daw na yon ang pinakamasakit sa lahat na kanyang naranasan. Parang manganganak daw kasi siya nang wala sa oras dahil doon. Mabuti na nga lang daw at parang nawala naman daw agad yung kanyang pakiramdam na iyon. Napaisip ako kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi yung nangyari sa akin. Pero makalipas lamang yung ilang sandali ay napagpasyahan ko na lang na wag nang sabihin sa aking asawa yung nangyari sa akin sa labas. Doon ko na nga po naalala na meron po pala akong suot na krus na kwintas noon. Gawa po yun sa tanso at meron po yung basbas ng albularyo. Naalala ko po na bago po nawala sa paningin ko yung aswang na yon, nakatingin po ito sa may bandang dibdib ko na parang natakot po ito sa suot kong kwintas. Hindi po ako sigurado dito Pero yun po yung bigla kong naalala noon. Lalo at napahawak nga po ko roon dahil medyo umiinit po yon.
Gayunpaman, hindi ko pa rin sinabi sa asawa ko yung nangyari. Tinago ko po yon hanggang sa mapagpasyahan na nga rin po naming matulog na lang ulit at wag nang mag-isip pa ng kung ano-anong bagay. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog ng gabing yon. Kaya nagbantay na lamang ako sa paligid. Kinaumagahan, pinagsabihan ko yung aking asawa na wag munang lalabas ng bahay, lalo na kung merong taong hindi nito kakilala. Naging kampante naman ako noon dahil tumango naman po ito sa akin. At noong umuwi na nga po ako kinahapunan, naabutan ko yung aking asawa na nakahiga sa aming mahabang upuan. Kaagad ko po itong nilapitan, lalo na nang marinig ko po itong umuungol na tila nasasaktan. Ginising ko siya at nang magising nga po ito, ay nagreklamo itong masakit daw yung kanyang tiyan. Pinahiran ko naman ng gamot at pinagpahinga ko na nga po ito hanggang sa ito ay makatulog. Kinagabihan po noon, hindi na nga niya magawang maghapunan dahil hindi pa rin nawawala yung pananakit ng kanyang tiyan. Nang hawakan ko naman yung tiyan nito, sobrang tigas naman po na parang tabla. Hindi na nga nakapaglihim yung asawa ko nang tanungin ko ito kung ano nga ba yung kanyang kinain ng araw na iyon. Ayon pa dito, kumain raw siya ng hilaw na mangga at abukado na nabili namin ng nakaraang araw. Napamura na lang po ako dahil doon, dahil nakalimutan ko nga pong itapon yon kahit nagdududa na nga rin po ako doon sa matandang aming nabilhan. Tinutuban ako ng hindi maganda, kaya naghanda na lamang ako ng mga pangontra sa aswang. Nagsaboy rin po ako ng asin sa may labas ng bahay namin. Kuwenento ko na rin sa aking asawa yung nangyari ng gabing yon at hindi po ito makapaniwala. Lalo na nga po doon sa parte na talagang hindi ako makagalaw dahil parang may kung anong orasyong ginawa sa akin yung aswang na iyon. Huwag ka nang mag-alala at hindi makukuha ng aswang na iyon yung ating anak. Sabi ko pa nga po rito para kumalma po ito. Hindi nga ako nagkamali ng gabing yon dahil binalikan nga kami ng aswang na iyon. Ngunit sa pagkakataong yon, naging agresibo at tinangka na po nitong pasukin yung aming bahay. Ngunit mabuti na nga lang at napansin ko rin po kaagad yon. Noong lumabas ako sa aming bahay noon upang harapin ito, hindi po ito nagpakita sa akin. Bagkus, naririnig ko na lamang ang walang tigil niyang paghuni na animoy masaya po itong pinaglalaroan ako. Hanggang sa hindi ko inaasahan na may matanaw akong hulma ng tao sa hindi kalayuan. Patakbo kong pinuntahan yung direksyon na iyon. At labis po yung aking pagkagulat nang mapagtantong pamilyar po yung taong yon. Napamura ko nang maisip yung matandang tindera na pinagbibila namin ng mangga ng aking asawa. Hindi na ako tumuloy pang habulin ito, lalo na't unti-unti na po itong nawawala sa karimlan. Binalikan ko po yung aking asawa at laking pasalamat ko noon na maayos naman po yung kanyang lagay. Maging yung pananakit po at paninigas ng kanyang tiyan ay nawala na rin. Nang gabing yon, hindi ulit ako natulog at nagbantay ako sa paligid. Natakot ako noon na baka maulit pa po yung ginawa ng aswang. Ngunit hindi na po nangyari yon. Siguro ay dahil nakapaghanda na nga rin po ako ng mga pangontra. Kinaumagahan, para masiguro ko yung sitwasyon ng aking asawa at anak, dinala ko nga po sila sa doktor at pinatignan. Maayos naman daw yung lagay nila. Ngunit hindi nga ako kumbinsido, kaya pumunta nga rin po kami sa albularyo. Noon din, nalaman naming meron talagang nais kumuha sa aming sanggol. At muntikan na nga raw itong magtagumpay ng kainin ng aking asawa. Yung pagkain nitong merong dasal. Ayon pa sa albularyo, mukhang pinaglalaroan daw muna kami ng aswang na ito. Mabuti na nga lang daw at pumunta kami sa kanya. Ginawan po niya kami noon ng mga pangontra
na isuot daw naming mag-asawa. Yung matandang tendera talaga yung tinutukoy ng albularyo. Hindi pa nga po ako noon na kontento dahil talagang sigurista po ako. Pinapunta ko sa bahay namin yung albularyo. At may kung anong orasyon po siyang ginawa at meron po itong pinahid sa aming mga haligi, pintana at mga pinto. Upang wala raw talagang mangangahas na pumasok sa bahay namin. Malamang naramdaman na rin daw ng aswang na iyon na humingi na kami ng tulong sa albularyo. At magdadalawang isip na raw yung bumalik. Tama nga po noon yung albularyo dahil pagkatapos po nun, wala naman na kaming naramdaman kung ano. Naging matahimik na rin po yung aming mga gabi hanggang sa makapanganak na nga po ng maayos yung asawa ko. Pero mula po nang nangyari yon, grabe po talagang pag-iingat yung aming ginagawa. Mas mabuti nang makasiguro. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Ador. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ng aming pamilya nang minsan kaming magbakasyon sa Guimaras. Yun kasi yung probinsya ng mga magulang ng aking asawa. Natawagin na lang natin sa pangalang Clara. Gusto sana ng mga magulang ko na magbakasyon tayo sa probinsya namin para naman daw makita nila ang kanilang unang apo. Wika pa ng aking asawa sa akin noon. Tinanong ko ito kung kailan ang kanyang planong pupunta sa kanilang probinsya. At nang masakto namang wala akong trabaho, ay pumayag na lang nga rin ako sa kanya. Magpapaalam na rin ako sa boss ko para medyo madagdagan yung mga araw nang kahit papano ay masulit natin yung ating bakasyon. Papayagan naman ako nun. Wika ko pa noon sa asawa ko. Napangiti naman yung aking asawa dahil sa sinabi kong yon. Hindi pa kasi nakikita ng mga magulang nito yung aming 5 buwang gulang na anak. Kaya mas maigi nang magbakasyon din kami doon at makita na rin nila ang kanilang apo. Habang papalapit ang araw ng aming pag-alis noon, hindi naman maitago ng aking asawa ang pananabik nito. Nang dumating nga yung araw ng pag-alis namin patungo doon sa kanilang probinsya, maagang nagising yung asawa ko upang magayos ng mga gamit na dadali namin dahil baka meron pa kaming makalimutan. At nang matapos na nga ito ay kaagad rin niya akong ginising. Nagsimula na rin kaming magayos ng aming mga sarili hanggang sa handa na nga kami. Nung okay na yung lahat ng mga gamit namin, nagpasya na kaming umalis sa aming bahay. Karga ng aking asawa ang aming anak habang ako naman yung tagabitbit ng aming mga gamit. Tumungo kaagad kami sa sakayan ng bus patungo sa syudad. At nang makarating kami ron, sumakay kami ng tricycle patungo sa may pantalan. At kaagad na kaming sumakay ng barko. Habang nasa barko nga kami noon, pinagsabihan ko yung aking asawa. Natakpan na muna ng manipis na lampin yung parting mukha ng aming anak. Sa totoo lang, pagkatapos po naming bumaba ng barko, sumakay pa po kami ng bangka. Patawid na po ng Guimaras. At makalipas nga po yung medyo mahaba na ring biyahe at dumaong na rin po kami. Noong makababa po kami ron, nagpalinga-linga kami sa aming paligid. Marami kasing mga tao na halos hindi namin malaman kung nasaan nga ba yung paradahan ng aming sasakyan patungo sa lugar ng aking mga biyanan. Habang nasa ganong estado kami, biglang napunta yung atensyon ko sa isang matandang babaeng nakatingin sa aming direksyon. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang kaba dahil doon. Iniwas ko na lamang yung tingin ko dito at nagpatuloy sa paghahanap kung saan nga ba yung paradahan ng aming sasakyan. Tricycle lang po yung hinahanap namin noon. Makalipas naman yung ilang sandali, muli akong napatingin sa direksyon kung saan ko nakita yung matandang babae. Ngunit wala na po ito roon.
Napabuntong hininga na lang ako doon at sumakay na kami sa aming dapat sakyan. Tinuro nga yun ng asawa ko dahil nahanap naman ito, kaya napatingin ako doon. At nagsimula na nga rin po itong maglakad patungo roon at sumunod na lamang ako dito. Kagad naman kaming sumakay nang makumpirma ng aking asawa na yun nga yung dapat naming sakyan. Bago kami umalis doon, napatingin ako sa isang taong papalapit noon sa aming sinasakyan. Nagulat pa ako dahil nakatingin ito sa akin at hindi man lang napapakisap ng kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Bigla akong natauhan noon nang maramdaman yung pagkalabit ng aking asawa, sabay tinanong yon. Napatango na lamang ako dito. Nang mapatingin ulit ako sa direksyon ng matandang babae, wala na talaga ito roon. Nagpalinga-linga ako, ngunit hindi ko na ito nakita hanggang sa nagsimula nang ang umandar yung aming sinasakyan. Marahil ay napansin nyo ng aking asawa. Ngunit hindi na lamang nito ako kinausap tungkol sa aking mga kinikilos. Pero habang nasa biyahe na kami, naging panay na yung pagtanong sa akin ng asawa ko kung okay lang ba ako. Nung una ay tango lang ako ng tango bilang tugon. Subalit, nang huling pagkakataon nito akong tanungin, hindi na ako nagdalawang isip ang sabihin sa kanya. May nakita kasi akong matandang babae kanina sa daungan. Mukhang sinusundan tayo eh. Bulong ko pa nga sa aking asawa. Nangunot yung kanyang noo habang nakatingin sa akin. Dahil sa kanyang naging reaksyon, ay nagtaka na rin ako. Tinanong ko siya kung bakit ganun na lamang yung kanyang naging reaksyon. Wala naman. Nagtataka lang kasi ako kung sino nga ba yung matandang tinutukoy mo. Wala naman kasi akong nakitang matandang babae na inaakala mong sumusunod eh. Sabi pa nga ng aking asawa. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Kaya iginiit ko yung tungkol sa matandang yon. Kanina bago umalis ng paradahan, nakita ko yung matandang babae na yon. Nakatingin sa atin. Matapos mo kong kalabitin at nang tignan ko ulit yung kanyang direksyon, bigla itong nawala. Pamimilit ko pa nga po rito. Napailing yung aking asawa dahil doon. Huwag mo na ngang isipin yung bagay na yon. Dala lamang yan ng pagod mo. Kaya kung ano-ano yung nakikita mo. Maniwala ka sa akin. Wala akong nakitang matandang babaeng sumusunod sa atin. Saad pa nga ng aking asawa. Sa kadahilanan yon, hindi na lang ako umimik. Sinunod ko na lamang yung kanyang sinabi. At hindi ko na inisip yung tungkol sa bagay na yon. Pilit ko yung kinalimutan. At itinoon lamang yung aking atensyon sa aming pagbiyahe patungo sa baryo ng aking mga biyanan. Sa tansya ko, makalipas yung kalahating oras na biyahe noon ng aming sinasakyan, narating na nga namin yung baryong nais naming puntahan. Kagad kaming bumaba ng aming sinasakyan, tsaka sinundan ko na lamang yung aking asawa. Nang magsimula itong maglakad, 10 minuto pa nga po noon yung nilakad namin bago namin marating yung bahay ng kanyang mga magulang. Nang makita kami ng mga ito ay kagad silang lumapit sa amin. Tinulungan naman ako ng aking binan na lalaki na dalhin yung aming mga kagamitan. Pinapasok nila kami sa kanilang bahay. At saka nagkaroon ng kaunting kamustahan. Pagkatapos po nun, pinagpahinga na muna nila kami. Hindi naman kami nagdalawang isip ng aking asawa na matulog muna sa kwarto naming tutuluyan. Kasama naman noon ng aking mga binan ang kanilang apo. Magkakalayo pala yung mga kabahayan rito, no? Sabi ko pa sa asawa ko. Nakaagad naman niyang tinanguan. Ayon pa sa kanya, natural lamang daw yon sa mga probinsya, lalo sa probinsya nila
Gayong malayo nga ito sa bayan. Napatango na lang din ako rito at nagpasya na nga kaming matulog. Nagising na lang kami mga bandang 4:00 ng hapon nang gisingin kami ng mga magulang nito para magmerienda. Nakatulog na yung bata, sabi pa ng binan kong babae sa amin nang makalabas na nga kami ng aming kwarto. Sa kadahilanang yon, nagkape na lang muna kami at kumain ng niluto nitong pansit. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa buhay naming mag-asawa. Kinagabihan naman po noon, nang matapos na kaming maghapunan, ay nagpasya na nga kaming magpahinga. Tulog na rin naman yung aming anak ng mga oras na yon. Unang gabi po namin yon, kaya hindi ako nakatulog kaagad. Hindi ko alam pero iba yung pakiramdam ko ng gabing yon. Lumipas nga yung mahigit 1 oras noon at mahimbing na rin yung tulog ng mga tao noon. Ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Namamahay lang siguro ako. Bulong ko pa sa sarili habang pinipilit na makatulog. Ganun nga yung nangyayari nang bigla kong makaramdam na naihi ako. Kaya bumangon ako sa aming higaan upang tumungo sa banyo. Nung nasa banyo na nga ako, kagad kong ginawa yung pakay ko roon. Habang naroroon, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng paninindig ng aking mga balahibo sa katawan. Ano ba naman ito at bakit kinakabahan ako? Tanong ko pa sa sarili ko. Dali-dali ko na lang na tinapos yung aking ginagawa at lumabas na rin agad ng banyo. Nagsimula na rin akong pagpawisan ng mga sandaling yon. Kaya nagpasya akong uminom muna ng tubig. At nang matapos na, ay naglakad na ako pabalik sa aming kwarto. Nang mapadaan ako sa sala, napalingon ako sa may bintana. Pansin kong bahagyang nakahawi noon yung kortina. Kaya naisip kong ayusin na muna. Naglakad ako patungo sa bintana. At nung nasa tapat na nga ako, inakma ko na sanang ayusin yung kortina. Subalit, natigilan po ako noon. Natuon kasi yung aking pansin sa may labas ng bahay. Saktong nasa ganong estado po ako nang bigla akong nakarinig ng mahihinang huni sa paligid. Noong una ay hindi ko mawari kung anong huni yon. Ngunit nang lumaon, napag-alaman kong huni yon ng tiktik. Ipagpapatuloy ko na sana yung pagsara ng kurtina nang may napansin akong tila may nakatayo sa hindi kalayuan. Bunsod ng maliwanag nga yung buwan, ay natanaw ko yung isang hulma ng taong nakatayo roon. Ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit kumikinang ang maitim nitong balat. Noon din, nagulat ako nang bigla itong tumitig sa akin. Hindi ako makagalaw nang makita yung mapupula nitong mga mata. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang biglang may kumalabit sa aking balikat. Kaya bahagya na nga akong napasigaw. Anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nga ng aking binan na lalaki. Hindi ako makapagsalita dahil mabilis nga yung pagtibok ng puso ko. Napansin naman ng aking binang lalaki na tila kinakabahan nga ako. Kaya lumapit siya sa may bintana upang sumilip sa may labas ng bahay. Saktong pagkasilip nito, nakarinig kami ng mahihinang paghuni ng tiktik sa paligid. Narinig ko na lamang na napamura nga yung aking binang lalaki. Walang ano-ano rin po noon. Umiyak na yung aming anak sa kwarto. At dali-dali naman akong pumasok sa aming kwarto at naabutan ko yung aking asawa na kinakarga na yung aming anak. Nagising din noon yung binan kong babae. Lumabas naman kami ng aming silid at tumungo sa may sala kasama ng asawa ko noon, yung kanyang nanay, at lumabas naman kami ng kanyang ama
At kahit takot man, ay naisip ko yung kaligtasan ng aking pamilya. Kaya nilakasan ko na lang yung aking loob. Mabuti na nga lang at tumahan naman yung aming anak ng mga sandaling yon. At habang nasa labas kami ng binan kong lalaki, naglibot-libot kami sa paligid. Nakita rin kasi niya yung nilalang na nasipat ko. At ayon sa kanya, yun daw ay isang aswang. Mas nabahala nga ako sa aking mag-ina nang marinig ko yung mga sinabi nito. Natural lang yan dito. Lalo na at bagong dating kayo rito at meron pa kayong sanggol. Sabi pa nga ng binang lalaki. Nabatango na lang ako sa kanya dahil hindi ko alam yung aking sasabihin. Maglilibot-libot lang ako sa paligid at dito ka lang magbantay sa may tapat ng bahay. Sambit pa nga po nito na tinanguan ko lang nga po. At umalis na ito at muling tumungo sa may likod ng aming bahay. Nang wala na nga yung aking binan, nagpalinga-linga ako sa paligid. Meron akong flashlight noon ng mga oras na iyon. Habang nagmamasid, may narinig akong mahinang pagyabag na animoy papalapit. Sa kadahilanang yon, inilawan ko yung paligid. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita akong taong naglalakad. Tinignan ko yun ng mabuti. At meron akong napansin sa taong yon. Mukhang pamilyar po yung kanyang mukha. Sabi ko pa sa sarili habang papalapit ito sa akin. At nang tumitig nga ito sa aking direksyon, nagulat po ako noon nang mapagtanto ko na yun po yung matandang babae na nakita ko noong papunta pa lang kami doon. Hindi. Paanong? Hindi ko na naituloy yung aking sasabihin nang naging mabilis po yung kanyang pagkilos. Inilawan ko yung buong paligid, ngunit hindi ko na ito nakita. Nakatayo lang ako roon hanggang sa itinulak ako ng aking binang lalaki. Dahilan para mabuwal ako sa lupa. At nang tignan ko nga yung aking binan sa aking harapan, nakita kong kaharap na po nito ang isang malakim na itim na aso. Tinulak pala niya ako para iligtas ako mula dito. Minumura po niya ito at binabantaan. Sige, sumugod ka. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka ditong gago ka. Sigaw ng aking binan habang tinututok nito yung kanyang itak. Napaangil na lang yung nilalang at dahan-dahang umatras. Nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil sa katapangan na pinakita ng aking binan. Umalis ka na rito. Kung ayaw mong mamatay kang matandang babae ka, kilala kitang hayop ka. Kalat ka na dito. Dagdag pa nga po nitong wika. Na parang kilala nga po nito talaga yung matandang babaeng yon. Galit man yung nilalang na sa isang iglap lang po pala. Nung pagtulak sa akin ng aking binan ay nagpalit na ng anyo bilang isang hayop. Kaya nung bumangon po ako sa aking pagkakabuwal, isang itim na aso na yung nakita kong kaharap ng aking binan. Nung sinabi nga po yun ng aking binan, bigla na lamang pong umalis yung nilalang na yon. Huwag ka nang babalik pa rito. Sigaw pa ng binan ko bago kami pumasok ng aming bahay. Pero kahit na ganun po noon, nanginginig na yung buong katawan ko dahil kitang-kita ko po mismo yung nakakatakot na mukha ng nilalang bago po ito umalis. Ang sabi pa nga po ng binan ko, kalat na raw pala sa baryo yung tungkol sa matanda. Pabalik-balik lang daw yun eh. Sumasakay lang din daw ng bangka tumatawid-tawid papunta sa kanilang probinsya. At paghahalagala raw ito sa mga baryo. Hindi raw siya pwedeng magkamali na yun nga yung matandang babae. Meron pa nga po silang tawag doon eh. Na pag binanggit mo raw yung pangalan na yon,
Naiintindihan na raw ng kanilang mga kababaryo na yung matandang yun yung tinutukoy. Dorsula. Yun po yung pangalan ng matanda. Hinding-hindi ko makakalimutan. Sa tuwing nababanggit daw po yun, kinikilabutan daw yung mga kababaryo dahil bantog na palang aswang yung matandang yon. Ayon pa sa mga taga roon, makailang ulit na raw na hinabol yung matanda pero talagang hindi raw mahuli-huli. Gayunpaman, hindi na rin po yun bumalik pagkatapos ng gabing yon. Pero nagdulot po sa amin yun ng pangamba na hanggang ngayon tuwing maaalala ko, talagang kinikilabutan pa rin po ako. Dito ko na po ito tatapusin at maraming salamat sa Magandang araw po sa inyong lahat. Gio nga pala ng Bicol. Bagong tagapakinig lang din ninyo ako. Pero halos maubos ko na rin lahat ng mga kwento dito dahil sa araw-gabi kong pakikinig sa inyo. Nakahiligan ko na rin talaga, lalo na kung walang trabaho. Nung bata daw po ako, sobrang sakitin ko raw talaga. Palagi daw akong nagkakasakit. Parang linggo-linggo daw akong dinadala sa doktor o di kaya naman ay sa albularyo. Salitan lamang daw dahil sa pagkakasakit ko nga lagi. Tuwing napupunta daw kami sa albularyo, lagi raw inaaswang yung sinasabi ng albularyo. Naging kursunada talaga ako ng mga aswang noon, ayon nga sa mga magulang ko. Kaya dahil sa pabalik-balik daw ako sa albularyo, parang tumibay raw yung diwa ko. Nung minsang pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko nung high school, nagkataon na nandoon ang kanyang tsuhin na isang albularyo. Nung nagpakilala po ako at nagkadaupang palad po kami ng kanyang tsuhin, ang sabi po nito, "Iho, nung bata ka ba, madalas ka bang dalhin sa albularyo?" Pauna po nitong tanong. Tumango lang ako. Dahil alam ko naman na yun din talagang nangyari nung bata pa ako. Kaya pala. Ikaw yung tipo ng tao na hindi na basta-bastang tatabla ng mga usog mula sa mga aswang. Unang mga simpleng palipad hangin. Gawa yan ng pagpapabalik-balik mo sa mga albularyo noong bata ka pa, iho. Lumakas na yung diwa mo. May ganyang kakayahan ng mga albularyo eh. Ginagawa nila yan para protektahan ang mga bata sa mga aswang. Mas mahina kasi ang mga bata at mas madaling biktimahin. Wika pa po ng albularyo noon sa akin. Nagulat ako noon. Pero ito siguro yung tinatawag sa ibang mga kwento nyo na dungan. Yung tipong mahina pa raw kapag bata pa, pero unti-unting lumalakas kapag tumatanda na. Pwede raw kasing ipabatak ang dungan sa mga albularyo. Parang pinapalakas. Kung lagi kang nakikinig sa mga kwentong kababalaghan, malamang narinig mo na rin ang tungkol dito. Tuloy po tayo. Isang araw, pumunta po kami sa pistahan. Kasama ko ang dalawa kong barkada noon. Inimbita naman kami ng isang kaibigan pero yung problema namin noon ay hindi pa namin alam ang kanyang bahay. Ang sabi kasi nito, magtanong lang daw kami dahil kilala naman siya ng mga taga roon. Hindi kasi kami nakapunta pa sa kanila, kaya hindi pa namin alam kung saan talaga banda. Naisip naming tumigil sa isang bahay noon. Walang mga bisita doon pero nung may lumabas na isang matanda, ay nakakita kami ng pagkakataon para magtanong. Kilala naman nila at alam yung bahay ng barkada kong ito. Pero nung aalis na sana kami, bigla pong lumabas din yung asawa ng lalaki at hinila po nila kami papasok ng kanilang bahay. Naghanda daw kasi sila, pero wala man lang daw silang bisita. Total, nandoon na rin naman daw kami at pinagpapawisan na nga kami noon at halata ring nagugutom na. Kumain na lang daw kami doon sa kanila kahit konti lang. Nang makapagpahinga din daw kami sandali. Yung dalawa kong kasama noon, abay hindi man lang nagpapilit. Diretso agad sa pag-upo
at parang hindi man lang nagduda. Ako naman, aaminin kong nakaramdam din ng awa. Lalo at parang malungkot nga yung mga ito dahil wala nga silang bisita. Bukod pa doon, parang mabait din talagang mag-asawa. At totoo nga talaga na parang gusto lang nilang kumain muna kami saglit. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi talaga ako nagduda. Ang sabi ng mag-asawa noon, ipaghahain daw muna nila kami. Nagantay naman kami. Sinabihan ko agad ang dalawa kong kaibigan na dapat umalis na kami doon. Dahil masama nga yung kutob ko doon sa mag-asawa sa kabila ng kabaitang pinapakita ng mga ito. Pero sabi ng dalawa, kung ano-ano daw agad yung aking iniisip. Kumalma lang daw muna ako at nagugutom na rin sila. Maya-maya pa, bumalik na nga po yung mag-asawa. At meron silang bitbit na pinggan na merong lamang mga pagkain. May afritada, may kanin, may parang minudo, at meron pang papansit. Nung nilagay na nga nila yon sa mesa, kakain na talaga sana yung dalawa kong kaibigan pero pinigilan ko sila. Ang sabi ko, teka lang, hindi pa nga tayo nakapagdasal eh. Sabi ko noon sabay humingi ako ng kalamansi sa mag-asawa. Ang sabi ko lang, mas masarap kasi yung pansit kapag merong kalamansi. Nagtinginan yung mag-asawa noon at medyo natigilan sandali bago nagsalita yung lalaki. Pasensya na iho wala kaming kalamansi. Medyo mahinahon naman po nitong sabi. Pero alam ko rin talaga na yun nga yung kanilang isasagot. Nakita ko naman agad nung nasa labas pa kami na merong tanim na kalamansi ang kanilang kapitbahay at marami rin yung mga bunga. Kaya agad ko nga yung sinabi sa kanila. Sabi ko pwede naman sigurong humingi sa kanilang kapitbahay dahil ang dami namang bunga ng tanim nila. At kahit mga 3 piraso lang naman ay pwede na. Pero sa pangalawang pagkakataon ay natigilan nga po ulit yung mag-asawa. O baka ayaw lang talaga nila. Kaya tumayo na ako noon at nagsabi na ako na lang ang hihingi. Sinabihan ko na rin ang dalawa kong kaibigan na samahan na nila ako. Tawagin nga pala natin silang Jack at Brian. Nag-alangan pa yung dalawa dahil gusto na nga rin talaga nilang kumain. Pero hinila ko na sila palabas para kunwari ay hihingi na nga kami ng kalamansi. Pero ang totoo, gusto ko na po noon na umalis na kami doon. Pagkalabas po namin ng bahay, nakatingin lang sa amin ng mag-asawa. Nagkataon naman na paglabas po namin ng bakura nila, agad naming nakita yung kaibigan namin na kung saan nga kami dapat pupunta. Tawagin naman natin ang kaibigan kong ito sa pangalang Kaloy. Nagulat siya noon nung makitang galing kami doon sa loob ng bakuran ng mag-asawa. Kinabahan ako lalo nung pabulong na sinabi ni Kaloy sa amin, "Huwag niyong sabihin kumain kayo dito." Yun po agad yung kanyang tanong. Sinabi naman agad namin na hindi. Doon na kami hinila ni Kaloy palayo. Mabilisan lang kaming nagpaalam doon sa mag-asawa. Pero hindi ko makakalimutan kung gaano kasama ang tingin nila noon sa akin. Dahil parang ako nga talaga yung may ayaw na kumain kami doon. Malamang nahalata na rin po nila, lalo na nung nagpumilit akong humingi ng kalamansi, na malamang ay naiintindihan din nila kung bakit ko ginagawa yon. Dahil nga wala akong tiwala sa pagkain. Tinanong namin si Kaloy kung bakit niya kami hinila. At doon na nga nito sinabi na yung mag-asawa daw kasi na iyon, kalat na raw sa baryo nila na mga aswang. Mabuti na lang daw at parang hindi nila ako nagawang maunahan. Nasa aming 3 na pumasok doon sa kanilang bahay. Ako lang yung hindi naging sunod-sunuran at patuloy na nagduda doon sa pagkain na kanilang inihain. Yung dalawa ko kasing kasama, parang hindi na talaga nakapag-isip eh.
Mabuti na lang at sinalubong kami ni Kaloy dahil nagtaka na rin daw pala siya at parang ang tagal daw naming makarating doon sa kanila. Paglingon po namin noon, lumabas pa talaga ng bakod nila yung mag-asawa. At kahit medyo malayo na kami, nakatingin lang sila sa amin. Mukhang nagalit talaga dahil masama ang tingin ng mga ito. Pagdating namin kila Kaloy, naikwento niya iyon sa kanyang mga magulang at sinabi nila sa amin na delikado daw talaga ang mag-asawa na iyon. Malamang yung inihain daw sa amin baka hindi totoong pagkain. Pagkatapos po nun, kumain na kami agad kila Kaloy at nagkatuwaan lang kami. Tumambay lang kami sa kanila at kain lang kami ng kain. Sandali naming nakalimutan yung mga nangyari bago kami nakarating doon sa kanila. Inaabot nga kami ng gabi. Nag-enjoy kami masyado na nung pauwi na namin naisip ulit yung tungkol doon sa mag-asawa. Ang sabi ng tito ni Kaloy noon, ihahati daw nila kami. 2 raw sila ni Kaloy. Pero pauunahin daw nila kaming 3. Susunod lang daw sila at didistansya sa likuran. Magdadala rin daw yung tsuhin ni Kaloy ng baril para sigurado. Itong tito po kasi na ito ni Kaloy, na tawagin na lang nga nating Mang Boy, ay talagang sigurado daw na aswang yung mag-asawa na iyon. Hindi nga raw niya alam kung bakit hindi pa umaalis ang mga yon sa kanilang baryo. Samantalang makailang ulit na raw na merong nagprangka sa kanila tungkol sa kanilang mga pagkatao. Umuwi na nga po kami noon. Sinunod lang namin ang napag-usapan. Wala na halos mga tao noon dahil nag-uwian na rin. Merong mangilan-ngilan lang na dumadaan. Malapit na kami doon sa bahay ng mag-asawa nung meron pong humarang sa amin. Napatras po kaming 3 magkaibigan dahil yung mag-asawa po yon. Talagang sinalubong nila kami na parang matagal na nila kaming inaabangan doon. Ang sabi po nung lalaki, alam na siguro ninyo yung tungkol sa amin na mga aswang daw kami, no? Naniniwala ba kayo doon? Tanong po nung matandang lalaki. Sumagot naman si Brian ng, nako, hindi po kami naniniwala doon. Alam naman po naming hindi kayo ganon eh. Sagot ni Brian noon na siguro gusto lang din itong pakalmahin ng mag-asawa dahil mukhang galit na po yung mga ito. Gusto ba ninyong malaman ang totoo? Tanong ulit noon ng lalaki. Hindi pa man kami nakasagot. Harap-harapan pong pinakita ng lalaki yung totoo nitong pagkatao. Unti-unting nagbago yung itsura nito. Agad kong napansin yung mga kamay niya. Humahaba yung kanyang mga kuko. Naglalabasan din yung mga ugat sa kanyang mukha. At nung ibinuka po nito yung kanyang bibig, nakita ko talaga yung kanyang mga pangil. Ang sabi po nito, akala ba ninyo ayos lang sa amin ang ginawa nyo kanina? At gabi pa talaga kayo umuwi Mga aswang kami. Subukan nyong sumigaw at malalaman ninyo. Pagbabanta pa po nito. Gulat na gulat po kami noon, Sir Dan. Dahil harap-harapan po Ni hindi man lang kami tinambangan ng patraydor, kundi harapan talaga. Aaminin kong natakot kami noon. At hindi ko alam kung anong ginawa nila at nanginginig talaga ang aming mga tuhod na hindi man lang kami makatakbo. Parang naunahan po kami. Tapos, mabilis po nitong nilapitan si Brian at agad niyang hinawakan ang kamay nito. Mahigpit po yon na hindi po makawala si Brian. Doon na nga po nagkasigawan. Doon na rin nagbago pati yung itsura din ng babae. Sa parte po kasi na iyon, wala pong mga bahay.
Nung talagang nagbago na ang kanilang mga itsura, sumigaw pa po ako noon kila Kaloy dahil alam kong nandoon lang sila sa paligid. Sakto po sa pagsigaw ko, putok ng baril agad ang aking unang narinig. Nasa malapit lang pala talaga sila Kaloy at agad nga silang tumakbo palapit doon. Kinilabutan po ako kung gaano kabilis bumalik sa normal ang itsura ng mag-asawa. Mga aswang kayo, kitang-kita namin. Sabi po noon ng tsuhin ni Kaloy at tinutukan pa po nito ng baril yung matandang lalaki. Pero dahil sa putok ay nagtakbuhan po yung mga tano doon banda, palapit po sa amin. Makailang ulit po naming sinabi na mga aswang po yung mag-asawa at tinambangan nga po nila kami. Pinatawag po yung kapitan noon. Pero pinauwi po niya yung mag-asawa. Ang sabi po ng kapitan sa mga natirang tao doon, alam naman natin lahat ang tungkol sa mag-asawang yan. Pero makukulong ka boy kung barilin mo siya dito. Wika pa po nito sa tsuhin ni Kaloy. Ang sabi pa po ng kapitan, may oras din daw yung dalawang mag-asawang aswang. Totoo nga talaga na alam na rin po ng buong baryo. Hinatid po nila kami noon. Kinumpiska din po yung baril ng tsuhin ni Kaloy at baka magamit pa daw niya at pagsisihan niya. Huling balita po namin, namatay lang daw yung matanda ilang taon pagkatapos po nun. 2 po sila at halos ilang linggo lang daw yung kanilang pagitan. Wala raw taong nakiramay sa baryo eh. Ilang kamag-anak lang din daw nila ang pumunta na galing pa sa ibang baryo. Buti na lang nga at hindi namin nakain yung pagkaing inihain sa amin. Maraming salamat po Sir Dan sa pagkakataong maikwento ito. Dito ko na rin po ito tatapusin. Paalam.